Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jom. Taong 1963, Bailo, Agusan del Sur. Itong mga panahong ito, mga ngaso sa gubat itong si Jom. Siya na lamang ang inaasahan sa kanyang pamilya, gawa ng yung ama nila, baldado na. Ang mga kapatid naman niyang nauna sa kanya, nagsibukura na sa kadahilan ng may mga kanya-kanya na silang pamilya. Kahit magte-30 anyos na siya noon, ni minsan hindi niya sinukuan ang dalawa. Sa isip-isip niya, bahala na kahit hindi makapag-asawa. Ang importante maalagaan niya ang mga taong nagbigay buhay sa kanya. Dahil sa ganun niyang kaisipan, lubos naman yung ipinagpasalamat ng kanyang ina sa kadahilan ng kahit papaano, napakalaking tulong ang naibibigay niya sa mga ito. Magmula din noong silang tatlo na lamang ang nagsama, mas lalo niya pang naramdaman kung gaano siya kahalaga sa mga magulang niya. Ang ganoong pakiramdam para kay Jom ay walang katulad sa lahat ng mga bagay na nagawa na niya. Sa totoo lang pinuno, lumaki siyang isang ordinaryong tao sa kanilang lugar. May mga naririnig siyang kwento ukol sa mga iba't ibang uri ng nilalang, pero hindi niya yun gaanong pinagtutuunan ng pansin. Yung pag-iisip kasi ni Jom, katulad ng mga tipikal na Pilipino. Tipong hindi talaga maniniwala hanggat walang nakikita. Akala niya lahat ng istorya puro kwento na lang. Pero lingid sa kanyang kaalaman, meron pala doong nagtatagong isang malaking misteryo. Sa pagkakatanda niya, papasapit na noon ang buwan ng Nobyembre. Medyo maulan na noon sa kanilang lugar, kaya na may naging madalang na ang panunulo niya ng hayop. Bagaman di siya noon nakakapagtrabaho, di pa naman siya gaanong nababahala, lalo pat maglalabing-5 buwig ng sahig ang kanilang naimbak. Ayon nga sa kanya, kahit kalahating taon, hindi sila magugutom. Yun nga lang, kinakailangan nilang pagtiisan ng araw-araw na pagkain ng saging. Di naman yun problema sa kanya, pero ibang usapan na ito para sa kanyang ama. 5 araw ang lumipas. Hindi pa rin gaanong tumitila ang ulan. Tumigil man ito, ilang oras lang tapos babalik na naman. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng buryong hanggang sa dumating ang isang hapon nang mapansin niyang tumila yon ng bahagya. Walang sabi-sabi, agad naman siyang lumapit sa kanyang ina, sabay wika rito ng, "Nay, pagubat muna ako. Di ko na kasi kayang kumain ng saging eh. Tsaka si Itay, parang hirap na rin. Madali lang ako, Nay. Bago mag-alas 5, nakauwi na ako." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pagkuha naman niya ng iilan niyang mga kagamitan. Sinigurado niya ring may takip na supot ang salakot niyang gawa sa anahaw nang sa gayoy hindi yun mapasok ng ulan sa oras na lumakas ang pagbuhos nito. Matapos naman niya yung gawin, nagmamadali naman siyang lumabas kung saan doon bumungad sa kanya ang napakadilim na kapaligiran. Napakakapal din ng ulap sa kalangitan, tapos yung simoy ng hangin, napakalamig at parang nagyeyelo. Ayon nga kay Jom na, ang nasipat niya noon, parang may paparating na unos. Ngunit sa kabila ng kanyang mga napansin, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa kalaunay narating na niya ang bukana ng gubat. Di pa man siya nakakapasok, agad naman siyang sinalubong ng malakas na ulan, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi ang maligo. Giniginaw man, nagpatuloy siya sa kanyang pag-usad hanggang sa marating na nga niya ang pinakalooban ng gubat.
Nang mapansin naman niya ito, dali-dali naman siyang naglatag ng bitag para sa baboy ramo. Matapos niya yung gawin, pasimple naman siyang nagkubli sa damuhan, matyagang naghihintay ng hayop na kakagat sa kanyang pain. Ngunit kalahating oras na ang dumaan, wala pa rin siyang nakikita. Yung dilim mas lalo nang lumalalim, kaya medyo nag-aalala na rin siya sa daang tatahakin niya pa uwi. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang iniisip, di pa rin niya ninais na sumuko. Yung huni kasi ng baboy ramo, ramdam na niyang papalapit, kaya mas pinili niyang manatili doon hanggang alas 5. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagkubli, bahagya naman siyang napatahimik nang may masipat siyang isang dambuhalang itim na baboy ramo na dahan-dahang lumalapit sa bitag. Napakahaba na ng pangil nito, tapos yung mga balahibo nito naninindig na parabang kasing tigasyon ng bakal. Hindi naglaon nang masipat naman ito ang kanyang patibong. Laking gulat na lamang niya nang bigla nitong dinilaan ang taling nagdudugtong dito. Bale, yung bitag niya kasing inilatag, gawa yun sa tali at bato. Sa oras na matisod ng baboy ang pumipigil sa bato, aangat ito, gayon din ang pagpulupot ng tali sa paa ng baboy ramo. Sa mga sandaling umangat na rin yun sa lupa, wala na yung kawala. Ano man ang gawin nitong pagpupumiglas, mananatili yun doon hanggang salaslasin na niya ang mismong leeg nito. Pagmamayabang pa ni Jomna, ang bitag na yon minanapan nila sa kalulololohan niya. Kabilang din ito sa mga sinaunang pamamaraan ng paninila ng malalaking hayop. Makalipas pa ang ilang segundong pagdila ng baboy ramo sa tali, kagaya ng inaasahan, dahan-dahan na nitong hinila papaatras yung pain niyang binubuo ng kanin at mga panis na pagkain. Akala ni Jom makakatakas yon. Pero bago pa man ito naialis ang kaliwang paa nito, natanggal ang kahoy na pumipigil sa bato. Pag itaas naman ng batong yon, mabilis namang pumulupot sa katawan ng baboy ang mismong lubid. Yun na rin ang naging daan para mahuli niya yon nang hindi na siya gaanong nahihirapan. Pag-atungal naman ng baboy ramo, mabilis naman niya yung sinunggaban, sabay unday ng saksak sa katawan nito. Hindi na siya noon nagpaligoy-ligoy pa, gawa ng bukod sa nagmamadali siya, papasapit na rin ang gabi. Matapos naman niya yung undaya ng halos sa humigit 20 saksak sa dibdib, bigla naman siyang napaatras nang masipat niyang isang hubot-hubad na tao ang nakabitay sa kanyang harapan. Naghihingalo na rin ito at sa estado nito talagang hindi na yon magtatagal. Dala naman ng matinding pagkagulat, ilang beses niya pang kinusot ang kanyang mga mata sa paniniwalang pinaglalaroan lang siya ng isip niya. Ngunit kahit anong gawin niya noon, literal na katawan talaga ng tao ang naroon sa kanyang harapan. Dahil dito, imbis na kalagan niya pa ito, nagdesisyon na siyang kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang tahanan. Sa sobrang pagkakataranta, hindi na niya nagawa pang mapulupot ang mga gamit na itinabi niya sa lugar na kanyang pinagkublian. Pagdating naman niya noon sa kanilang pamamahay, agad naman niyang isinarado ang pinto habang pilit na inaalala ang mga nangyari. Akala niya, isang masamang panaginip lang ang lahat ng yon, pero sa pagsapit ng gabi, doon na unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi mawari ni Jom pero pakiramdam niya merong nagmamasid sa kanilang pamamahinga. Dahil dito, nagmadali naman siyang tumungo sa silid ng kanyang mga magulang kung saan doon niya nakita ang nanay niyang nagro-rosaryo sa harap ng altar.
Pagramdam naman ito sa kanyang presensya, bigla naman yung napasilay sa kanya at kasabay nito ang pagbulong nitong pagwika ng, "Jom, samahan mo kong magdasal. May mga nilalang sa labas ng bahay. Kanina pa silang umaaligid. Ramdam kong hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Tulungan mo ko, anak. Ito na lamang ang ating pag-asa." Pagkarinig naman ni Jom sa sinabi ng nanay niya, dali-dali naman siyang lumuhod katabi nito. Mula roon, lahat ng pwedeng ipagdasal na santo binanggit na nila. Nagpausok na rin sila noon ng kamangyan na nakababad sa medalyon ng San Benito. Sa pagsapit naman ng hating gabi, paisa-isang nawala sa pamamahay nila ang mga nilalang na yon. Nang mapagtanto naman nilang wala na ito, doon pa lamang sila nagkaroon ng pagkakataon para tumayo. Isipin ninyo, 4 na oras silang nakaluhod. Pagtayo nga noon ni Jom, ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga binti at sakit na unti-unting kumakalat sa kanyang tuhod. Ayon sa kanya, pangkaraniwan lang ang pangyayaring yon buhat sa kanilang ginawa. Sa pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa silang nagising ng kanyang ina. 6:00 pa lamang ng madaling araw pero nagpausok na sila ng balat ng nyog, tapos nagsaboy na rin sila ng mga abo papaikot ng bahay nila. Pinakuha na rin siya nito ng baging ng makabuhay, kalakip ng dahon ng badyang. Hindi naglaon, nang makuha na ni Jom ang mga iniutos nito sa kanya, agad naman niya itong inilagay sa bubong ng bahay nila. Pagsilay naman doon ng iilan nilang kababaryo, di naman maiwasang magbiro ng mga ito ukol sa kung sino ang buntis sa kanilang pamamahay. Nang marinig naman niya ang pagbibiro ng mga ito, minabuti na lamang niyang pumasok kesa pumatol pa sa mga yon. Sa isip-isip niya, kahit magpaliwanag siya, hindi yun sapat para maunawaan ng mga taong may saradong pag-iisip. Kinahapunan, pagtila naman ng ulan, lumabas silang mag-ina para kumuha sa ilalim ng papag ng buwig ng saging. Nang akmang pabalik na sila sa loob, may nasipat silang matandang mag-asawang may kasakasamang 3 bata na naglalakad papalapit ng bahay nila. Pagdating naman ito sa entradang pinto ng bakuran, dahan-dahan naman yung pumasok habang nakatitig sa kanilang dalawa. Dahil sa wala naman silang kaide-ideya ukol sa kung anong pakay nito, minarapat naman nila yung hintayin para kausapin. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makaharap na nila ang matandang lalaki, nanlilisik naman ang mga mata nitong tumitig sa kanya habang nagwiwika ng, "Iho, alam kong alam mo kung bakit kami nandirito. Pinakabunso sa aking mga anak ang kinuha mo. Bakit mo yun ginawa? Ano ang atraso niya sa'yo?" Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, hindi naman niya maiwasang magmaang-maangan. Ngunit kahit anong gawin niya, sadyang hindi nagbabago ang mga sinasabi nito sa kanya. Maya-maya pa, nagdesisyon na rin siyang magtanong kung ang tinutukoy ba nito ay yung baboy ramong napaslang niya sa gubat. Dagdag pa ni Jom na nasisiguro niyang hindi yun tao, kaya napakalabong anak yon ng matanda. Mariin niya ring inilahad na wala sa bokabularyo niya ang pumatay ng tao. Subalit nang marinig naman ng kanyang ina ang lahat ng kanyang sinabi, ito na mismo ang pumigil sa kanya na parabang alam na nito kung ano ang nais ipahatid ng matanda. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, purong pagbabanta lamang ang inilahad ng matandang yon.
Hindi naman yun gaanong pinatulan nila Jom, sa kadahilanang umiiwas nga sila sa anumang uri ng gulo. Nagpakababa na rin noon ang kanyang ina, tapos humingi ng kapatawaran sa mga ito, pero hindi yun tinanggap nung panauhing dumayo. Sa halip bago yun lumisan, pinagbantaan nito ang kanilang pamilya na kukuha yun sa pinakamahinang miyembro nila bilang kabayaran. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na nais nitong iparating, tahimik naman yung lumabas sa kanilang tahanan. Nang makalayo na ang mga ito, nagmamadali naman silang pumasok para pag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Alam ni Jom noon na wala na siyang pagpipilian, kaya imbis na magsinungaling, pinili niyang ilahad ang totoo. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, napamura lang naman ito habang inilalahad sa kanya na maaaring aswang ang napatay niya. Dagdag pa nito na mataas ang tsansa na yung mga taong kausap nila hindi rin ordinaryo. Nang mapagtanto naman ito ang sitwasyong kanilang kinakaharap, agad naman itong pinatawag ang iilan nitong mga anak na malalapit lang sa kanila. Tumulong na rin siya sa pagsundo sa mga ito, sa takot na baka isa sa mga pamangkin niya ang gantihan ng mga nilalang na yon. Kinahapunan, nang akmang papasapit na ang takip silim, dalawa lang sa kanyang mga kapatid ang dumating. Lahat yon pawang napilitan lang at animoy walang interes na makinig sa kanilang mga sasabihin. Gayunpaman, dahil sa presensya ng kanilang ama, wala naman yung nagawa kundi ang sumunod. Matapos naman nilang mag-usap, minabuti rin nilang bumisita sa isang albularyong naninirahan sa baryo nila. Nang marinig naman ito ang kabuuan ng kanilang istorya, ito na mismo ang nagkumpirma na hindi titigil ang mga nilalang na yon hanggat hindi nakakagante sa kanila. Naglatag din yun ng iilang pamamaraan kung papaano nila makokontra ang gagawin nito sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng matanda na, kung mapapatay nila yung padre de pamilya ng mga nilalang, maiiwasan nila ang anumang kaguluhan. Nabanggit din ito na kung hindi nila pipigilan ang mga mangyayari, kinakailangan nilang maging handa para sa mga kadugo nilang masasawi. Sa pagpapatuloy naman ng pagsasalita nito, nagkaroon ng lakas ng loob itong si Jom na itama ang kanyang mga pagkakamali. Sa isip-isip niya, siya lamang ang may kakayahan na makaresolba sa kanilang mga problema. Matapos naman nilang makapag-usap, agad naman silang umuwi. Pagdating nila sa kanilang pamamahay, agad naman silang nagpausok ng goma at balat ng nyog upang maitaboy ang masasamang mga nilalang. Sinindihan na rin nila ang kanilang mga gasera nang sa gayoy maging handa sa paglalim ng gabi. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman niyang hindi pa gaanong lumulubog ang araw, agad naman siyang pumuslit sa kanila para puntahan ang gubat kung saan niya napatay ang mismong anak nito. Nabanggit kasi sa kanila noon ng albularyo, hindi kinukuha ng mga aswang ang labi ng mga kadugo nilang pinatay. Dahil dito, kung hindi siya nagkakamali, nasa lugar pa rin yon ang labi nito. Sa isip-isip niya, magagamit niya ang katawan ng nilalang para tablahin ang kanilang mga kalaban. Sa pagdating naman niya sa bukana ng gubat, dali-dali naman niyang tinahak ang looban nito hanggang sa marating na nga niya ang sa may bandang gitnang parte. Di pa man siya nagtatagal sa lugar na yon, bumungad na sa kanya ang labi ng isang dalaga na inuuod na. Napakabaho na rin ito pero pinilit niya yung ilagay sa sako. Maya-maya pa, nang magawa na niya ang kanyang nais,
Nagmamadali naman siyang bumalik, subalit di pa man siya nakakalayo. May napansin siyang malalakas na pagaspas sa sanga ng puno ng buong paligid. Sinasabayan din niyo ng malalakas na pag-atungal kasama ng mga mabibigat na pagyapak na animoy papalapit na sa kanya. Dahil dito, mabilis naman siyang kumaripas ng takbo hanggang sa makasilay na siya ng mga dambuhalang baboy ramo na humahabol sa likod niya. Sa estado ng mga nilalang na yon, alam ni Jom na hindi yon pangkaraniwang tao. Kaya nasisiguro niya na ikakamatay niya sa oras na mahabol siya ng mga ito. Sa kasagsagan naman ng kanyang pananakbo, pakiramdam niya napakalayo ng lugar na binabaybay niya. Kalahating oras na ang dumaan pero hindi pa rin siya nakakalabas dito. Nagsimula na ring bumigat ang hinihila niyang sako, kalakip ng pamamanhid ng kanyang mga paa. Subalit sa kabila ng kanyang mga nararamdaman, pinilit niyang magpatuloy hanggang sa nakita na niya ang mismong bukana ng gubat. Paglabas naman niya rito, para naman siyang baliw na sumisigaw, pilit na humihingi ng tulong sa mga taong makakasalubong niya sa daan. Mabuti na lang, bago pa man siya mahabol ng 5 baboy ramo, may nakita siyang magsasakang papauwi na. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, pansin na pansin naman niya ang paglihis ng mga nilalang na yon. Maya-maya pa, dahan-dahan na ring bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Nang mapansin naman yun ni Jom, kahit papaano nakaramdam siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Pinili na rin niyang magpahinga na muna pansamantala hanggang sa nanumbalik na sa katawan niya yung lakas para magpatuloy pabalik sa kanilang pamamahay. Sa paglipas pa ng mga araw, itinago niya ang bangkay ng babaeng yon. Araw-araw inililibot niya ito sa kanilang pamamahay na siya namang naging daan upang hindi sila paramdaman ng mga nilalang. Yun nga lang, ang hindi niya alam noon, may iba pala itong epekto para sa mga kadugo nila. Sa maniwala kayo o hindi, 3 araw lang noon ang lumipas, nagsidagsaan sa kanilang pamamahay yung mga kamag-anak ng kanyang mga kapatid. Bawat isa sa mga ito, paulit-ulit na nagtatanong sa kanila kung may kinalaman ba sila sa pagkawala ng mga bunsong anak ng kapatid niya. Dagdag pa nito na may nakapagturo na sa baryong ito pumunta ang mga bata. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, wala naman yung naisagot. Maging ito man kasi, aminadong wala talaga silang kaide-ideya ukol sa mga nangyari. Pagkaraan pa ng ilang oras nilang pag-uusap, nagkaroon ng kutob itong si Jom na maaaring dinukot yon ng pamilya ng babaeng aswang na pinatay niya. Kahit alam niyang mahirap yung paniwalaan, nasisiguro niyang maliban sa bagay na yon, wala nang ibang dahilan. Dahil dito, agad naman silang pumanhik sa bahay ng albularyo para magtanong. Akala niya masasagutan nito ang lahat ng kanilang mga katanungan, pero sa hindi inaasahang kaganapan, wala itong naisagot sa kanila. Basta ayon sa albularyo, may kaugnayan sa mga nangyayari yung mga kamag-anak nung nilalang na kanyang pinaslang. Dagdag pa nito na, kung gusto nilang malaman ng totoo, kinakailangan nilang pumunta sa mismong pugad nito. Nang marinig naman ni Jom ang sinabi ng matanda, kahit may kutob na siya kung saan makikita ang mga pamangkin niya, pinili niyang magpakakampante. Ultimo ang kanyang ina, di niya pinahalata sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na magsasabi yon ng totoo sa kanyang mga kapatid. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman silang bumalik sa kanilang pamamahay para pag-usapan ang mga hakbang na kanilang gagawin.
Yung mga kadugo kasi nila, matindi talaga ang pagmamalabis na mahanap ang dalawang bata. Nga pala, 4 na batang nasa edad 5 hanggang 7 ang nawawala noong mga oras na yon. Sa loob ng ilang araw nilang paghahanap, wala talaga silang nakitang bakas. Kung saan-saan na rin sila nagtanong at pumunta, pero bigo silang magkaroon ng mapanghawakan ukol sa kinaroroonan ng mga ito. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, pasimpleng tumungo si Jom sa lugar kung saan niya nakuha ang labi ng batang aswang. Tahimik at dahan-dahan niyang pinasok ang lugar na yon, gawa ng naniniwala siya doon niya matatagpuan ang mga pamangkin niya. Pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, napakadilim na sa gubat pero pilit niya pa ring iniiwasan na gumawa ng kahit na anong liwanag. Ang tanging gabay niya sa lugar na yon, ang buwang panaka-nakang lumilitaw sa gitna ng napakaraming ulap. Umuulan din noon ng bahagya, kaya yung dinaraanan niya medyo mamasa-masa. Halos inabot din siya ng 2 oras kakalakad bago niya marating ang gitnang bahagi ng gubat kung saan doon bumungad sa kanya ang punong pinagbitagan niya sa batang aswang. Pagsilay naman niya sa sanga nito, laking gulat na lamang ni Jom nang masipat niya ang sangang yon na may labi ng 4 na batang nakabitay. May tali yun sa leeg at sa estado nito parang ilang araw na yun doong nakalaylay. Ang mas ikinagulat niya pa, hindi pa naaagnas yung mga katawan nito. Pagliwanag nga ng buwan sa lugar na yon, kitang-kita niya ang mismong pagmumuka ng pamangkin niya. Bagaman 1 beses niya lang yung nakita, siguradong sigurado siya na kadugo niya ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang lalapitan na niya ang labing yon, bumungad sa kanya ang 5 dambuhalang baboy ramo na paikot-ikot sa puno. Sa kanyang pagmamasid, hindi naman niya maiwasang masindak sa mga nilalang na yon dahil sa kapangi-pangilabot nitong wangis. Ayon kay Jom, ni minsan sa buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganoong uri ng hayop. Bukod kasi sa dambuhala ang mga ito, yung wangis ng mga nilalang na yon parang pinaghalo-halong mga nilalang. Dagdag pa niya na, ang mga nakita niya din noong mismong gabi, ang nakakumbinsi sa kanyang sarili na totoo ang mga aswang. Mariin niya ring inilahad na, magmula noon hindi na niya kaya pang maitanggi ang katotohanan sa likod ng pag-iral ng mga ito. Matapos naman yung masilayan ni Jom, hindi na siya naglakas ng loob na lumapit sa mga nilalang na yon. Ang ginawa niya, saksihan ang mga nangyayari hanggang sa umalis ang mga nilalang. Sa sobrang takot din niyang kumilos, inabutan siya ng madaling araw sa lugar na yon. Paggising naman niya, laking gulat na lamang niya na ang tanging masipat niya sa puno ng sampalok ay yung 4 na lubid na nakalaylay. Wala na rin siyang nakita doong bata pero sa mga ilang araw niya roong pagbisita, doon niya napagtantong nagpapakita lamang ang mga ito tuwing sumasapit ang gabi. Napag-alaman din niyang nasa estado ng mga espiritu ang mga nilalang na yon, kaya imposible na para sa kanila na makuha ito. 1 linggo pa ang dumaan, humupa na nga ang kagustuhan ng mga kadugo nila na mahanap ang 4 na bata. Yung aswang namang kanyang pinatay, itinapon na rin niya sa talahiban, gawa ng habang tumatagal yon sa kanilang bahay, pakiramdam niya nagdadala yon ng kamalasan. Alam niyo, Pinuno, na magmula noong nawala ang mga batang yon, hindi na rin sa kanila nagparamdam yung pamilya ng mga aswang. Pero kahit mapayapa na ang kanilang pamilya,
patuloy pa ring nagdadalamhati ang kanyang mga kapatid buhat sa pagkawala ng mga anak nito. Pagtatapat pa ni Jom na ang pangyayaring yon ang isa sa mga bagay na pinagsisisihan niya talaga. Alam mo, Pinuno, magpahanggang sa ngayong panahong ito, nasa gubat pa rin ang punong pinagbitaga ni Jom sa anak ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, ito yung hirap dyan sa mga aswang na yan eh. Anong malay ba ni Jom na anak ng aswang yung baboy ramo na yon? Ang gusto lang naman niya makakain ng karne. 'Di ba? Sa side yan ng mga tao pero sa side naman tayo ng mga nilalang na hindi nakikita. Alam naman nating lahat na kapag may mga ganyang galang hayop, ibon lalong-lalo na, alam natin sa mga sarili natin na alaga yan ng mga engkanto. Siguro pwede kang kumuha ng mga ganong klase ng hayop kung magpapaalam ka. Ano magandang example natin? Yung mga kapatid nating katutubo. Bago yan mag-hunt, bago yan kumuha ng mga buhay na nilalang na nasa loob ng gubat, katakatakot na ritual ang binibigay nila pagpapakita ng respeto sa nangangalaga sa gubat. 'Di ba? Ang gandang punto nun. Dito kasi kay Jom, siguro hindi niya kinamulatan yung ganon. Unang-una, di naman siya katutubo. Ano bang malay niya sa mga ganyan-ganyan? Pero yung makakadali ka ng anak ng aswang, sobrang bihirang mangyari yun. Parang 0.01%. Ganun siya kahirap. Ang pangit lang dito na pinagbantaan na sila ng aswang eh. Bakit binaliwala ng pamilya ni Jom? Na kung tutuusin, pwede silang lumapit sa mga manggagamot, albularyo, na alam nilang makakatulong sa kanila. Pero binaliwala niya yon. Ang ending, hindi man sa pamilya ni Jom kumuha yung mga aswang, pero sa mga kamag-anak niya. Diba? Well, hindi naman ganun maaapektuhan yung emosyon ni Jom kasi nga, hindi naman niya kaklose yung mga kamag-anak na yon. Pero paano yung pamilya nun? Paano yung pamilya ng mga bata? Yung mga magulang nun? Nadamay dahil lang sa isang pagkakamali ni Jom. Yun nga, yung nakabitag siya ng anak ng aswang. Diba? Wala rin konsiderasyon. Hindi rin hinihingi ng aswang yung patawad neto ni Jom. Buhay sa buhay ang gusto niya. Diba? Yun lang, para sa akin medyo unfair yun kasi nga nakakapagpalit ng anyo yung mga aswang eh. So, anong malay ni Jom dun? Diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.